Meron pong dating study na ginawa yung parang reading comprehension at saka yung husay natin sa math at science among grade 4 students nung 2020. Understandable po yan kasi nga po may mga lockdown and whatnot. So siguro kaya tayo nahuli because of that, mga kamatis, mga kaibigan. Ngayon po kasi yung bago, papakita ko sa inyo. So according to this article, mga kamatis, mga kaibigan, Philippines still lags behind the world in math, reading, and science. So according to their study, mga kamatis, mga kaibigan, with recent test score showing no significant improvement from the country's performance since 2018. So mula po nung matandang Duterte hanggang ngayong batang Duterte, wala po talagang improvement sa educational system natin. Siguro, just to give you a brief context, no? Little bit brief of context kasi ako nag-English pa. So ito yung sinasabi ni Nico David, na which is siya talaga ang una kong napanood na nagsabi nito at nagpaalam nito sa akin, na based sa PISA survey 2022, isa ang Pilipinas sa nangungulelat pagdating sa math, reading, and science as of December 6, 2023. So ito ang kinakaharap ng Pilipinas ngayon pagdating sa edukasyon, na siya rin mismo ang naghatak sa akin para balikan yung kinalimutan ko ng hobby, which is yung pagbabasa at yung pag-aaral. Kahit sa pagbabasa na lang. By the way guys, pang buong mundo to ha, hindi lang to basta Pilipinas lang. Kaya nung nalaman ko yun, biglang hinigop ako ng nakaraan ko, no? At ibinalik ako sa kung paano ako namumuhay dati, especially dun sa pagbabasa. Year 2018 nang makumpleto ko yung libro ni Bob Ong. Nabili ko siya dahil yung mismong publisher na Bisprint, nagkaroon sila ng promo na 50% that time. Nagkaroon ng time din na nabasa ko lahat yun, so natapos ko talaga yung that time 9 books pa lang wala pa yung pinakahuli niyang libro na nilabas niya. Nabasa ko lahat yon. Kaso may dumating rin naman na time na mag-vlog ako. Kailangan ko bumaba? Nahihiya ako. Ikaw pa naiiyak? Ano ka ba? Ano mo naiiyak eh? Nahihiya. Ano pa naiiyak? I-vlog ka lang naman siguro sa Bababa ako? Tuloy yung sasabihin ko. Nawawala ako sa ulirat. Bababa lang naman ako. Hindi mo pag pwede na umakita. So, sa isang personal na dahilan, at ang pinaka nakakalungkot na dahilan, financial problem kasi yun eh. So, naibenta ko yung mga libro. Sobrang dramatic pa nung post ko na to. At dahil nga ito yung kinakaharap na sitwasyon ng Pilipinas ngayon, na which is yung lalo na yung reading comprehension, no, yung pagbabasa, na talagang mahina na talaga yung mga kabataan ngayon magbasa, o yun, reading comprehension, yung hindi makaunawa ng mismong pangungusap o talata, o sa English man sentence o paragraph kung hindi alam ng karamihan, no. So I came to the point na ba't balik-balikan ko yun at ito mismo yung gawin kong content na medyo makabuluhan. So luckily, meron akong nakitang bookstore na kung saan meron, di ko alam kung meant to be, no? Parang nililinya ako dun sa, o inahatid ako dun sa ganitong klase ng pagkakataon, no? Meron ako natagpo ang bookstore na malapit sa trabaho namin na nagtitinda ng mga Bob Ong books na binenta ko. At ang malupit pa doon, Bisprint Inc. publisher pa yung nagprint nun, no? Kasi ngayon kasi, para sa mga hindi nakakaalam, Avenida ang anak ng Bisprint ngayon na publisher. Though same sila ng owner,
Pero kasi yung owner kasi ng Avenida, anak siya ng owner ng Bisprint eh. So, although may part pa rin na kaluluwa ng Bisprint yung Avenida, eh talagang literal na magkaiba sila. Nandun lang nga lang si Babong. Nandun pa rin naman si Babong sa Avenida. So, meron ako nakitang bookstore na nagtitinda ng ganun na nakabili ulit ako ng Babong books. So, ito yon. Aba, nakakabasa na pala ako hanggang dito sa lumayo ka nga sa akin. So, kung makikita nyo sa post ko, ang naibenta ko eh hanggang dun sa C. So, CC, hindi na sila nabigyan ng kopya nun, kaya hindi na rin sila nakapag-benta nun, wala na rin natira. So, bumili ako ng libro na C sa marketplace na. So, doon ako nakahanap ng libro na yon, which is eto, nakuha ko siya. Second hand nga lang siya, so hindi siya brand new. Pero yung espiritu ng Bisprint na kopya, eh buhay na buhay pa rin. No? So, ayan. Nabasa ko na rin to. Talagang kinolekta ko lang ulit para mabawi ko yung kalungkutang nilikha ng sarili kong kagagawan. So, nabawi ko siya. Ang hindi ko talaga nabili nung time na yon is yung pinakahuling libro niya na 56. So, ito hindi ko pa to nababasa. Babasahin ko rin to after kong matapos yung binabasa kong libro na fantasy novel, no? So maganda rin tong libro na to. So magre-review rin tayo ng mga libro na which is trend naman talaga ngayon, yung tinatawag nila na book talk. So yun ang mga pwede nating gawin para i-promote ang literatura at pagbabasa. So kung merong isang tanong pa rin na namamayagpag sa isipan ko, no, patungkol sa manunulat na to na si Babong, kung makikita nyo yan, eh sino nga ba yan? Nagbasa ako ng mga ilan sa mga komentaryo, mga posts, talagang ayaw niya talaga magpakilala. At recently lang eh binasa ko yung mga nakasulat dun sa webpage niya, no? Talagang ayaw niya magpakilala. So wala tayong magagawa kundi respetuhin yun. Pero nagtangka pa rin ako sa isang event na ginanap nitong kamakailan lang upang ipagtanong sa mga malalapit sa puso niya kung sino ba si Babong at kung nandun ba si Babong. So tara, samahan nyo ako. Punta tayo sa Philippine Book Festival na pinakaunang book fair na napuntahan ko sa tanan ng buhay ko. Okay guys, so nandito kami ngayon sa saan ba to? Sa Philippine Book Festival, no? Kasama ko ngayon si Noel tsaka yung aking love life. So, ikot muna kami guys. So, here we are sa Philippine Book Festival 2024. At syempre, pagpasok mo, isa ang pinakabubungad sa'yo ay ang libro ni Jose Rizal na Noli Me Tangere at Filibusterismo. So, binuksan ko muna syempre ang una dahil may gumagamit pa nung Noli Me Tangere ay yung El Filibusterismo. So, dito makikita mo kung gaano kabusisi o kung gaano pinaghirapan talaga ni Jose Rizal tong libro na to. Dahil talagang literal na sulat kamay. Walang typewriter, walang computer. Pag nagkamali ka, puburahin mo ng mismong kamay mo yung mali mo. At syempre, tutugtungan mo. Ayun, kitang kita. Pero, hindi ito yung pinaka-authenticated copy, no? Ito ay kopya lang rin na parang alam mo yun, sa sapatos, class A. Pero original pa rin naman siya na hindi. Basta, tinago kasi nila yung pinaka-original manuscript para yun, ma-preserve yung mismong original na kopya galing kay Rizal. So sa kabila naman, ito yung Noli Me Tangere. Pinalayas ko muna yung gumagamit kanina. So ito na, same lang rin. Napakaganda talaga ng sulat kamay ni Jose Rizal. First time ko ito mahawakan at makita, no? Pero syempre, hindi naman ganito kalaki yung mismong sulat ni Rizal, no? Pinalaki lang nila yung version. So sa pagpasok mo rin sa mismong pinakaloob, eh bubungad sa'yo yung mga comics at yung iba-ibang graphic novels. At syempre, nakausap ko rin si Mr. Ricky Lee, no? Isa sa iniidolo natin pagdating sa screenplay at script writing.
Di lang natin napakinggan yung mismong sinasabi niya dito dahil wala akong mic. Sa sobrang ingay, nasapawan talaga yung magandang sinabi niya about sa pag-upo at bilang manunulat, no? Kung kahit na napakaingay ng social media, yung sinuggest niya lang o pinayo niya lang ay magsulat ka pa rin. Dito naman sa Anvil Booth, nakikita natin si Sir Ambet Ocampo at si Sir Lord de Vera na nagbo-book signing ng kanilang mga libro. Medyo mahaba lang yung pila kaya hindi na rin ako nagsubok, no? Tsaka wala akong pabili libro. Sa center stage naman nakita naman natin si Miss Morena, no, na nag-storytelling sa mga nakikinig sa kanya, no. About lang naman niya sa children's storybook. Speaking of children's storybook, meron din dito mga books na all about pangbata. Tulad ng Adarna House. At sa tabi rin ng mga booth na to, meron ding palaruan ng mga bata. Not literally big. Pagdating naman sa comics publishing, isa ang Black Ink sa kilala pagdating sa gumagawa ng malamangga na comics dito sa Pilipinas, to. At isa rin to sa Dream Publishing ko. Nandito rin si Skate, isa sa manglalait ni Eri Niman at ang pasimuno ng talong na memes. Sumubok na rin ako na mag-drawing o maglagay dito sa art wall na punong-puno na di ko alam kung ano pang ilalagay ko dito. Pwede ko sigurong ilagay yung mga nilalagay nila sa mga alikabok sa sasakyan yung parang nag-uumpisa daw sa letter T. Ano ba yun? Tuldok, ganun. O basta, ewan ko. Meron din dito mga Marvel and DC Comics, no? Ito yung sa Comic Alley Odyssey ba to? Ito guys, sobrang astig. Kasi biro mo, nakagawa siya ng sculpture yari sa mga page ng libro, no? Para siyang, alam mo yun, book sculpture ang tawag para sa akin. Pero hindi ko pa alam kung ano yung pinakatawag niya eh. Pero interviewin natin, mali natin, may makukuha tayong mga detalye sa kanya. Ako yung artist nito. Ano po yung nagtulak sa inyo para gumawa ng ganitong klase ng concept ng art? Mahilig na akong gumawa ng art, kaya gusto kong gumawa ng sculpture, kaya gumawa lang ako ng sarili ko. Sa akin po kasi, kayo lang po yung first time ko na nakita na gumawa ng ganito. So, meron sa inyo po ba, sa experience po, may kagaya pa po ba kayo na gumagawa nito? Internationally, marami naman gumagawa, pero yung style tsaka iba. Pilipinas, hindi ko sure kung meron doon. Pero sa tingin niyo po, kayo pa lang po dito sa Pilipinas? Oo, kasi parang kahit i-google ko or kahit nagpo-post ako, wala naman hindi ka parehan sa Pilipinas. Pwede niyo po ba, sir, i-share yung Facebook page niyo o social media account niyo? Facebook page or Instagram, Living Pages. Thank you, sir. Hindi man natin pwedeng kalimutan ang mission natin na hanapin ang mga malalapit sa buhay ni Bob Ong. Ma'am, nandito po ba si Ma'am Nida? Ma'am? Nandito si Ma'am Nida po. Paikot-ikot lang siya. Paikot-ikot. Maya nandito tapos sa alis na naman. Ano pong kulay ng damit niya po? Black. Sa mga sandaling ito, hindi ko alam kung paano siya hanapin dahil sa sobrang dami ng tao. Kaya lumibot muna ulit kami. Well, May contestant pa ba dyan? Halika na kayo dito. Ano po yan? habang pinagmamasdan namin ang mga libro ni Bob Ong, may naramdaman akong kakaiba sa kabilang booth. Feeling ko malapit na ako dun sa isang taong hinahanap ko na siyang nagmamay-ari ng Avenida Publishing. Siya na kaya ang babaeng ito na siyang pipirma ng libro ni Bob Ong na mailap? Habang nagkakagulo pa itong booth na pinaghihinalaan kong tinatambayan ni Ma'am Nida Blanca, ewan ko kung Blanca ba yun, inuto ko muna itong kasama ko. Bili mo na! Yeah, bibili na yan! Bibili na yan para bago ka umuwi. Meron kang ano. Bili! 280 na yan, oh! Ano?
Oh, may Gcash yan sila. Yung ano ko, yung video ko, pwede ko yung lang. Tanong, may, ano, video? Bank transfer meron daw. Marunong ka? Oh my God. Gcash mo na. Gcash na lang po. Budol. At natukso ko nga siya. Sino nga namang hindi makakahindi sa libro na yan, no? Sobrang attractive kaya. Pero samantala, habang hinihintay pa rin namin yung kabilang booth na masingitan, tumingin muna kami sa ibang booth ulit. Sa tapat lang naman, ang Psycom Publishing Inc. Isa sa tinatambayang publishing o publisher ni anak ni Rizal o ni Demi Lovato. Kung yun yung last name niya. Basta yung sumulat ng The Peculiar Tale. Ito. The Peculiar Tale. Bulol talaga ako dito sa title na to. After ng ilang saglit, bumalik na tayo dun sa pinaka-mission natin. Ang makausap si Ma'am Nida Ramirez. Pero syempre dahil may-ari yan, nahihiya pa rin tayo. Kaya, ayan, tinulak na lang tayo. Bakit siya open? Ayaw ko kasi magpakita ng kapwa mo, Sa'yo na lang. At despite sa napaka-busy niyang agenda sa araw na yon, napagbigyan niya pa rin kami na pirmahan ang libro ni Bob Ong na aming binili sa araw na yon. At syempre, winarningan niya pa rin kami dahil mostly kapag nagpapapirma ng libro ni Bob Ong, nawawala talaga ito. Yan ang sumpa Kapag hiniram yung libro mo, bigla siya nawawala. Basta pag Bob Ong Mawawala yung libro pag Grabe, buti ka pa may baul. Kasi lagi. Slippers. As a person. Saka kayo nandito siya yung Napakahina talaga ng mic pero sinabi niya naman na wala talaga dito si Bob Ong sa event. At sabi niya rin, kung nandito man, hindi niya rin sasabihin. Pero naniniwala na rin ako na wala siya dito. Kasi mukha naman talagang wala siya. So, hindi ko na tinanggalan at para hindi na masyadong humaba ang video, no? Punta na tayo sa isa pang malapit sa buhay ni Bob Ong. Si Sir Manix Abrera. At sa mga pagkakataong ito, sa tingin ko, makakuha ko ng sagot. Sige. Kung nandito po ba si Bob Ong? Nandito. Ng mga puso nating lahat. Kala ko amin na. Thank you, sir. Sadly, hindi pa rin. It's true because today we are building robots. The society system programs our brains to become a humanoid. When I say humanoid, I mean human plus android. It is very evident in this society that Android phone itself is Android, but human without Android phones will not be considered as human. Technology is the greatest magician produced by science. Social media is the magic itself. See, we must lead the technology, but technology leads us. Science tells that the cell is the basic unit of life. But abracadabra, science is strong. Your cell phone is the freaking basic unit of your life. But when cell becomes cells, humanity is a prisoner that doesn't want any pardon for our crime. If the social media is a court of appeals and the keyboard warriors or social climbers are the lawyers, we are just victims who are trying to victimize ourselves. We are witnesses who blindly testifying for the truth. But the truth is, we have been judged. We are guilty. Yes, we have the right to remain silent, but our silence doesn't mean we are not screaming for justice every time we touch screens. May I ask you this one? How many people had been condemned by just taking a selfie? Like it is a crime
Is it a scene? How many of them becomes a living meme? A center of comedy, a bomb wants to explode? We lie in this belly of discrimination. Insecurity is our religion. Our body is a temple of doubt. It feels like every time we are pulling up our accounts, we are surrendering our body to be burned and get burned, because as the Wi-Fi connects, I'm asking myself why fight connects. Maybe because this way disconnect to this reality, or this connects to this reality. And yes, we can change our eating pattern into intermittent fasting, or we can do internet fasting, so we can prevent being starving. And like, comment, and share. Likes, comment, and share. And why do I have to program my tongue to speak like this kung di naman ako komportable? Ba't kailangan pilitin ang sarili? Tinatanggap na lang ba nating followers ng tayong di kayang pamunuan ng sarili? Hangin, lupa, tubig, maging inyong emosyon, kontrolado ng lahat ng malalaking korporasyon. Tayo ang nakakahon. Sawak natin mga kahon. Bakit? Kasi gusto laging in. Oo, gusto laging in. Oo, gusto laging in. Oo, gusto laging... Gusto... Sorry, wala na yata akong data. Pwede bang pa-connect? Kumusta? And then we meet Ma'am Jane Vergara. Hindi ko naman nakalain kasi na mapapabili rin ako ng libro na to. Pero hindi ko siya binili dito mismo sa event, no. Pinag-ipunan ko pa to, no. Mala Harry Potter kasi ang tema, kaya naakit ako. Gusto ko sanang bilhin eh. Pambili. Bukwan lang oh. Yung iba kasi pwede mo nang kuhanin sa online. Parang Harry Potter po ba to? Yes! Percy Jackson, Harry Potter. Tapos na siya sa kanya. Trilogy lang. Hindi ka na mabibili. Mahirap kasi maghintay, di ba? Check nyo. Ito 550 yan. Ito po. 550. Maganda yan, matutuwa ka dyan. Self-publish po. Kayo po si Jane Vergara po. Hello po. At inuto ko na naman yung kasama ko na bilhin ng librong ito. Kasi gusto ko talagang bilhin, kasi wala akong pambili eh. So, iba na lang muna yung pinabili ko, no? Para may damay-damay na to. Kaya bago po, kasi nag-resign na po kayo siya. So, bago siya umuwi, ito yung mga lason na binigay ko sa kanya pag uwi niya ng probinsya. Uy, pero mas maganda naman ano ba itong hobby yung pagbabasa? True. Kasi talagang ano yan, ma-enrich yung tao. Lalo na po pag ano, may mental health, sobrang makatulog po. Kasi ako fiction, yung mga ganito yung mga binabasa ko fiction. Hindi ako mahilig yung mga non-fiction or self-help. Yan, tama. Pero palang ang dami ko pa rin matututunan. Hindi yung parang entertainment lang. Madami ka pa rin matututunan. Kapag gawa ko. Noel, di ba? Salamat. Pwede magpaano sa inyo. Noel. N-O-E-L. Siya. Boss ko po siya. Nabaliktad daw. Dahil mo na nabili, Will, ah. Ito rin po, na-influensya ko rin siya eh. Bob Ong naman po. Ay, si Bob Ong. Kilala niyo po ba siya, ma'am? Oo, sa Comiket laging nag-ano din yan. Pero nakita niyo na po ba siya? Hindi pa. Nakita mo na ba? Di ba si Legit Pinag po pa? ba? Ang alam ko nagsimula yan kay Erap. Ano, Bobong Pinoy. Oo, di ba? Bobong Pinoy. Tapos naging Bob Ong. Hindi niya po talaga real name ang Bob Ong. Oo. Sino no? Galing no? Sino na ba siya? Galing po kasi ako kanina sa ano nila, sa publisher. Si Ma'am Nida. Tinanong ko po kung nandito, sabi niya, wala po. Tapos kung kilala niyo rin po si ano. Kasi hindi siya nagpapakita. Opo. Sige po. At syempre bilang ganti sa akin ng inuto ko, pinagawak niya akong libro.
only to flatline in the hospital an hour later. Ay, hindi pala ako sama. At dahil nga gusto ko pa rin talagang mabili yung libro, inatrack ko na lang siya. One day makakakaroon din naman ako niyan. Ma'am, alam niyo po kaya yung kwento para din na rin po may istorbo si Ma'am Jane? Kung ano po yung nag-push sa kanya, bakit self-publish, hindi traditional publish? Bakit self-published? Actually kasi medyo mahirap dito sa atin, sa Philippines, yung kung hindi ka pa kilala tapos wala kang agent, ganon. So medyo nahirapan siya na makahanap ng magpa-publish sa kanya. Nagpasa po siya? Oo. Tapos nire-review din kasi, di ba nabanggit ko kanina, ang course niya ng college, accounting, CPA siya, tapos ang work niya, IT. So, completely hindi related sa creatives, ganyan, creative writing or literary. So, kapag ka din nagpapasa siya, parang pag nire-review yung credentials, parang hindi rin siya Oo, hindi siya masyadong napapansin kasi parang siguro iniisip ng mga agent na nako, matrabaho to kasi hindi writer, malamang madaming editing, madaming mali, ganyan. So, medyo mahirap talaga yung break na yon. So, parang ang ginawa niya, nag-ipon siya para maka-hire siya ng sarili niyang editor. Madami yon, iba-ibang editing kasi yan, di ba? Merong creative, yung creative na editing, meron yung normal lang, yung mga grammar, punctuation, iba-ibang editor yun eh. So, siya talaga nag-finance nun lahat. Until nung happy na siya dun sa, nung book, yung after the revision, yun, pinag-ipunan niya ulit na ma-publish na yung book. Medyo mahirap dito na ma-publish. Oo. So, pero yun. ang pagkakalam ko rin po kasi, pag self-publish po kasi, mas malaki yung royalty. Yung kita. Depende kung kasi pagka ang difference kasi sa printing, kapag makakapag-print ka ng madami, mas mura yung cost ng isang libro. So, makakaya mo magpa-print ng 1,000. So, yung cost ng book per book, mas mura. Pero, syempre, mas malaki din yon kasi 1,000 agad yung pinaprint mo. Pero pagka hindi ganun kalaki yung volume na kaya mong i-print, so halimbawa kunwari tigwa 100 lang muna, mahal siya per book. Oo, kasi digital printing siya, hindi offset. Mahal. Like itong mga books niya, digital print yan eh. Kasi ang mga napapaprint lang niya, siguro yon sa isang batch, 100 copies per printing. So, mahal. So, dun sa price niya ngayon, may tubo yun, pero hindi ganun ka-significant. Pero pag nagpunta ka kasi sa mga national, ganyan, makikita mo yung mga ganitong genre ng books. Mas mahal pa eh. Pag nagpunta ka sa national, fully book, mas mahal pa yung mga ganitong genre ng book. Pag tinignan mo yung quality ng paper, pareho lang. Pero, yung cost nun, dahil pinrint yun ng volume, maramihan, mas mura. So, mas mura pinrint, pero mas mahal ang benta. Mas malaki tubo nun. Eto, konti lang yung print, mas mura pa binenta, konti lang tubo. Pero madami kasing complication eh. Ang national fully book, malaki ang cut nila dun sa benta. So, yun. Halimbawa, naglagay kami doon, malaking percent nung sales, nung amount, mapupunta sa kanila. Konti lang yung mapupunta dun sa writer or dun sa publisher. So, I think yun, depende. Hindi siguro totoo for all na kapag self-published ay mas malaki yung kita mo. Siguro kung kaya mo na magbenta ng thousands, baka kasi kaya mo na magpa-print ng mas mura. Parang fiction lang pala. Siguro pag kilala ka na, tapos self-publish ka, nakakapagpa-print ka ng 1,000, 2,000, syempre mura na yun, di ba? So, mas malaki na yung kita mo.
Ma'am, last na lang po. Sino po ba yung publisher na pinagpasahan niyo na hindi siya tinanggap? Ay, wag na yun. Ayun lang po. Thank you ma'am. Thank you po. Thank you. Dumalaw rin tayo sa iba pang publisher para tanungin kung paano magpasa ng manuscript sa kanila or paano magpa-publish sa kanilang publishing house. Okay guys, so makita nyo dito sa Sir Ricky Lee. Yan, nagpa-picture na tayo dyan kanina. Ganyan lang kasimple yan, no? Simple. Dito kami ngayon, naghihintay lang ng pinabok ng kasama namin. Tapos uwi na rin kami. Pero pa-picture lang muna kami kita. Okay guys, so ito na ang pinaka last booth na aming pupuntahan at kami uuwi na. Napa-picture lang kami at sobrang sulit talaga ng gabing ito. Sobrang sulit ng araw na to na siyang na-enjoy namin dahil ewan ko, wala na akong masabi. First time kasi. So ayun, dun sa book fair na yun, nakilala ko si Ma'am Jean Vergara, isang author, isang self-published author na may kasalanan o lumikha ng Breaking the Scroll na which is English, English language na libro siya, pero yun nga, Filipino author pa rin ng gumawa. About siya sa isang bata na siya lang ang bukod tanging walang kapangyarihan o quirk dun sa mundo na yun, no? Dahil lahat ng mga taong nakatira dun sa mundo na yun, which is ang pangalan is Achaea, dapat meron silang kapangyarihan or meant to be na magkaroon sila ng kapangyarihan pagkasilang pa lang nila. So, yung bata na yun, which is si Kino Lamir, anak siya ng isang dating prinsesa na naging asawa ng bagong emperador. Siya lang ang bukod tanging walang kapangyarihan. So, ayun, yung bata ay gumawa ng paraan na magpanggap na meron siyang kapangyarihan para lang makapasok o makapag-register dun sa bilang Achaean, para maging Achaean. So ayun, medyo nabubulol na ako. Para maging Achaean. So Achaean yung tawag dun sa mga tao na citizen ng mundong Achaea. So ayun, currently binabasa ko na siya at nakumpleto ko yung libro na yun. Actually trilogy siya. Yung dalawa nandun sa bookshelf ko na sa taas. So papakita ko sa inyo siya soon. So nasa kalahati na ako as of now. So ayan, kalahati na ako. English siya pero pero malambot yung mga salitang ginamit sa kanya. So may intindihan siya ng mga teenager. Gaya ko. So hindi ako teenager. So ayun, maganda yung libro, maganda pag-aagawa. Sobrang exciting, sobrang madadala ka niya dun sa adventure na meron sila. At saka ayun, maganda yung pagkakasulat din bukod dun sa lingwahe na magagaan ng salita is PUB bus, Public Utility Vehicle. So POV yung style niya. So ikaw mismo yung kakatawan dun sa mga bawat karakter na magsasalita o magkukwento nung karanasan nila dun sa loob ng kwento. So ayun lang, siguro dito na lang natin tatapusin tong vlog na to, no? Dahil medyo mahaba na at pag-usapan na lang natin sa mga susunod na mga short video o vlog yung mga pwede pa mangyari. Pero syempre, itong vlog na to, susundan na lang natin ng panibagong vlog kasi mga short video baka i-upload na natin sa YouTube. So hanggang dito na lang hanggang dito na. Di na ako marunong mag-vlog, tagal-tagal na akong nakapag-vlog eh. So hanggang dito na lang muli hanggang dito na lang mga Java Chips, kadugo, mga katropa. Hanggang sa muli. Adios.